So yan guys, nandito tayo ngayon sa Cubao, no? Sa may 28 Avenue, kumain tayo ng almusal. So ngayon na oras natin, no? Alas 9:58 na ng umaga. Nakatapos na namin mag-almusal. Ngayon ano pala tayo, tatlong pasahero pala tayo. Unang pasahero natin in-drive, pangalawa in-drive, pangatlo grab. Tatlong pasahero pala tayo. Ulit-ulit no? Ito lang, kapi-kapim na kami. Ito yung tropa ko na malakas kumita to. Pakita mo yung ano. Ano? Bulsa yung 5,000. Oo. Tapos bulsa pa yung 1,000. Grabe na tao to. Kita ba? Ayun, no? Grabe yung lakas kumita to. Tapos yung earnings sa kahapon. Yung mga earnings niya, oh. Puko na ko kabilaan. Kahapon earnings niya, oh. Oh. Grabe, 7,000, 7,400. Mirage lang yan, yun lang yan, Mirage. Ayun. Yun. Grabe to tao to. Surrender yung yung makina eh. Hindi yan susuko, yung makina. Wasak. Lupit tong na to. Bakbak lang. Oo. Grabe kalupit nito. Grabe mga earnings, oh. Basta na ba ngayon? Uno. Tapos kahapon. Masama daw pala di ka bumakbak? Hindi. Grabe. So kahapon nga para guys, nakabiyahe naman tayo. Kaso lang hindi tayo nakapag-vlog. Pero naman tayo kahapon. Naka 7,000 tayo kahapon, no? Basta ito nga, may problema tayo. Mabala kasi kami naiwan na cellphone. So yan, update tayo mga ka-PJ, no? Nawalan pala ng audio yung natin kanina, yung kinukwento natin na naiwanan tayo ng cellphone kagabi, no? Yung pasahero na na-pick up natin mula Antipolo hanggang Rosario, Cavite, naiwan ng cellphone, tumawag, no? So yun nga yung advice natin, dahil nga kahapon hindi tayo pwedeng maputol ng biyahe dahil naka back to back streak ako no? Hinahabol natin yung 1,000 pesos, sayang din kasi yun. Sa awa naman ng Diyos, nakuha natin. Yun yung naging advice natin sa ating pasahero na kung maaari, doon na lang niya pick upin sa Marikina. Yun din naman ang parang gusto niya dahil taga Antipolo nga siya, galing nga siya ng Antipolo, no? May pinuntahan lang sila doon sa may Rosario, Cavite. So yun nga, kanina lang natin na turnover sa opisina. Alright, so nandun na. So bahala na si passenger doon para mag-claim, no? At ngayon nga pala, nandito tayo sa Montalban, Rodriguez, Rizal. Sugok-sugok tayo dito sa Kalibunan. So mamaya natin mag-earnings reveal, no? Para excited. Pero yun nga, medyo tanghali natin nakabiyahe kanina dahil siyempre bumakbak tayo kahapon, inabot tayo ng alas 10 ng gabi. At kahapon naman nung biyahe tayo, tanghali na rin tayo nakabiyahe, pero siyempre sa awa ng Diyos naka 7,000 tayo kahapon, no? Kahit tanghali na tayo nakalabas. Yun nga lang, nasagad tayo hanggang alas 10. So ngayon, sana magandang biyahe natin ngayon, magdire-diretso sana. Alright, at doon sa nag-comment na mahina daw yung automatic transmission. Para sa akin naman, no? At experience ko na rin dito sa sasakyan ko, automatic transmission ito. Ito ay model 2019 mga sir, no? So ang tinakbo na nito ay 420,368, no? Biruin mo yun, halos kalahating milyon na yung tinakbo, pero maganda para naman. Yung isa lang pagkakamali natin ito na nagawa ay siyempre nagtitipid tayo, palit tayo ng ETF sa tropa, no? So ang ginagawa lang kasi ay palit lang talaga, asin palit, wala man lang yung katulad ng ginagawa ng iba. Napapanood ko kasi sa mga Facebook na binubugahan siya, no? Pinapahanginan para matanggal talaga lahat ng natitira dyan na langis, yung mga lumang langis, no? So yun ang hindi kasi nagagawa. Basta pinapatulo lang natin tapos palit na agad ng ETF.
So yun yung siguro masasabi ko na may mali doon, kaya siyempre kailangan talaga yun, no? O kaya para sigurado paminsan-minsan magpapa ATF dialysis tayo para siguradong malilinis ng buo yung ating transmission. So hindi kasi natin nagagawa yun, yun lang mali natin. So at least sa susunod alam na natin, di ba? Kasi nangyari na nga sa atin, nagka-problema yung ating transmission, pero walang problema dahil hindi maganda yung paggamit natin. Depende kasi sa paggamit natin yan, kung paano natin i-gamitin yung ating automatic transmission, no? So para sa akin, nung nagka-problema yung automatic transmission nito, ay lumabas doon sa scanner marumi yung ETF. So ibig sabihin lang, confirm ako na talagang dahil sa langis, no? Dahil nga hindi natin napapa-ETF dialysis, yun ang problema doon. Hindi natin pinapabugahan, no? Ginagawa ng iba, pinapahanginan, di ba? Para lumabas ng gusto yung mga maruming langis. So at least sa susunod alam na natin. Okay? Pero hindi ako naniniwala na madaling masira. Para sa akin, nasa sayo yan, paano mo siya gamitin, no? Ingatan. At maintenance, siyempre, di ba? Tamang langis na dapat ang ilalagay mo. Pag nagkamali ka dyan ng langis, dahil nga masilan yung ating transmission na yan, yung ating automatic transmission, doon magkakaproblema talaga. Okay? So yun lang, sinare ko lang yung aking experience dito sa aking automatic transmission. Imagine nyo, 2019 pa ito, no? 420,000 na yung tinakbo, pero smooth pa rin. Yun nga lang, napabayaan natin doon sa dumi langis. So hindi naman nasira yung ating automatic transmission, marumi lang, marumi. Kaya lang nadali tayo doon sa singilan, mahal. 45,000, no? Yung siningil sa atin. Tingin ko naman nilinis lang yun, hindi ko kasi nakita eh. Kasi pagbalik ko, gawa na eh. Wala nga pinakita sa akin na piyesa na pinalitan, ibig sabihin walang nasira. Tingin ko nilinis lang talaga. Eh siyempre pag marumi yan, maglulukot talaga yan. Malfunction, di ba? Okay, so yun lang. Mamaya update ko na lang kayo, no? Kung anong status ng ating earrings. So let's go. So yan mga ka-PJ, no, dito na tayo magtatapos, no. Ang oras natin, no, alas 9:23 na ng gabi. Ginabi tayo mga ka-PJ, naghahabol tayo. Tanghali na kasi tayo nakabiyahe kanina eh. Kung maaga tayo nakabiyahe, sana maaga din tayo pahinga kailang ngayon eh. Tanghali na tayo nakabiyahe kanina. Tambay-tambay pa tayo, tapos nabala pa tayo doon sa cellphone na naiwan. Sinahuli pa natin sa Grab Marikina, no. Kaya yun. Pero salamat pa rin sa Panginoon dahil kumita rin naman tayo, di ba? Siyempre. So, yun lang yung kinita natin sa sa InDrive 969, no? Yung ating 967 yata yun. Basta i-plus ko na lang sa screen. Hindi ko matandaan eh. Kali dalawang booking yun. Isang 200 plus lang at saka 800 kanina. Siyempre may commission pa si InDrive, kaya yun. Laki ng booking ko ng umaga eh. Galing lang ng yun, Cubao, papuntang Intramuros. 800 si Inday. Laki ng pamasahe. At yung kay Grab naman, ito 6,100 kasama na yung incentive na pumasok na 1,000, no? So bali 5 buwan lang bali yan. Ibabawas natin yung 1,000, no? Tapos saka 40 na bookings. So bali 900 saka 5 buwan ay halos na naman 6,000 din yung ating earnings yun. Ibabawas natin dyan sa 6,000 yung gasolina natin. At kung nagbaboundary pa tayo, no, magbaboundary tayo, ibabawas natin dyan. Okay, so palagay ko ang gas natin dyan ay nasa yan, nasa 2,000 mahigit yan. Pagpalagay na lang natin na ang gasolina dahil malaki na ngayon, tumaas yung gasolina. Palagay na lang natin yan ng mga nasa dahil ba traffic yun, sadlak sa traffic, so mga 2-3 ang ating gasolina dyan. Ibawas natin. Kung naki-boundary tayo, kung tulad dati, itong sa akin dating boundary nito 1-3, ngayon naman wala lang boundary, so save na lang natin yun. Okay, so yun lang mga ka-PJ, no? Hindi na ako magtatagal, no? Para makapagpahinga na rin kayo, makapagpahinga na rin ako. At biyahe ulit bukas dahil last day natin bukas, Martes, no? Miyerkules, coding na naman natin, no? So ingat tayo mga ka-PJ, no?
Ingat-ingat sa mga nagbibiyahe pa lang. At yung mga panggabi, mag-iingat tayo. Huwag na tayo pumasok sa mga liblib na lugar. Okay? So adios mga ka-BJ. Ingat.